To give us the Word of God, let's welcome our very own Assistant Church Pastor and Youth Pastor, Pastor Christine Kyra Oliva. Sige nga po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Parang latang-lata tayo dahil po ba bagyo? Mas malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Ayan. Alam niyo po, sunod-sunod ang bagyo, no? Ngayon po si Falcon, itong nakaraan ay si Egay. Bago si Egay, sino ba? Hindi natin alam sino yung letter D. Pero sabi po sa balita, 11 bagyo pa ang dadaan. Handa ba kayo sa bagyo? Itong mga nagdaang araw po, nung ako po'y pumapasok sa eskwelahan, kala ko nag-school pa ako, pumapasok sa opisina, na-remind po ako sa isang awitin. At sabi ko nga po, pag ako'y tumatayo at binibigyan ng pagkakataon na maging vessel ng Lord sa kanyang buhay at banal na salita. Lagi po akong may rema song. So this past few days, nagdadrive ako, pabalik-balik, Malabon, may Kawayan. Sinusuong ko ang baha, sinusuong ko ang malakas na hagupit ng hangin at ulan. Naalala ko po yung isang awit, siguro po ngayong umaga. Lalo na po tayo po'y nasa live stream. Maminister po tayo ng isang awitin. Okay lang po ba? Tayo pong lahat ay yumukot pumikit. Let us be ministered with this song. Sabi po dito sa awit na to, ang puso ko'y panata sa buhos ng ulan, hindi nababagabag dahil ika'y nandyan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y mananahan hanggang matapos. Sabi po dun sa verse 2, ito maganda. Pagsubok at pagluhay, katulad ng bagyo, hindi nababahala. Ika'y kapiling ko, payong kitang masusukuban magpakailanman. Hanggang dilat po tayo saglit. Ito pong awit na to, minsan po itong kinanta ni Pastor Joey sa ating pong prayer revival isang Wednesday po yun. Sabi ko, pag inaawit tong awiting to, hindi mo alam kung nasa pagsubok ka o bagyo, pero mariremind ka na ang bagyo ay isang representasyon na ang tao daraan at daraan sa bagyo. Pisikal, emosyonal, spiritual, labanan man yan ng kagalingan, labanan man yan sa relasyon, labanan man yan ng internal. Isa lang po ang kasiguruhan ng isang Kristiyano. Lagi po tayong makasusumpong sa isang mapagkalingang Diyos. Awitin po natin ulit. Ang puso ko'y panata. Let us worship the Lord. Sa buhos ng ulan, hindi nababagabag. Dahil ika'y nandyan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y mananahan matapos ang pagsubok at pagluhay, katulad ng bagyo, hindi nababahala, ika'y kapiling ko, payong kitang masusukuban magpakailanman. Hanggang matapos ang Panginoon! O Panginoon! Let us worship the Lord! Ako'y iningatan mo kahapon at ngayon. Let us reminisce in His beauty. Hindi magbabago ang pag-ibig mo, O Panginoon! Pasalamatan po natin ang Diyos kahapon at ngayon. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo. Pagsubok at pagluway,
Katulad ng bagyo, hindi nababahala, ika'y kapiling Let the comforting peace payong kita be upon us all. masusukuban magpakailanman hanggang matapos ang ulan. Ito po ang aming panalangin at patuloy na deklarasyon. Lagi kaming makasusumpong sa Diyos na dakila, tapat, mapagmahal, at laging nandiyan sa amin. Salamat po ngayong umaga. Pinagkakatiwala po namin sa inyo. Ang oras at minutong dadaan, kayo po ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas na balakpak po sa Diyos na buhay. Ayan. Pakaganda po nung awitin, ano. Kanina nung ako po'y bumabaybay papunta dito po sa church, kabi-kabila ang baha. Alam ko po, bago kayo mapunta rito, may mga pagsubok, may mga balakid. Pero sabi nga po sa Psalms chapter 34, patuloy na deklarasyon ni King David, I will praise the Lord at all times. I will continually speak of His praises. Kaya po tayo nandito ngayong umaga. Bagamat may mga bakanting upuan, pero hindi bakante ang ating spiritual kasi nandito po tayo nagpapapuno sa Diyos. Amen po ba? Malakas na palakpak sa Diyos. Alam niyo po, isa po sa magandang katangian ng Diyos, hindi niya hinahayaang mapahamak ang kanyang mga anak. Naniniwala po kayo doon? Regardless kung may bagyong Egay, bagyong Falcon, ilang bagyo pang dumating. Hindi po yan batayan kung paanong nakikitungo ang Diyos sa kanyang mga anak. Kung paano ang mga magulang ay dumidisiplina sa mga anak, may mga pagkakataon na may pagsubok sa relasyon ng magulang at anak, dumaraan din sa mga rough patches, mga hindi kaagandahang panahon, pero lahat ng yan, pinagtatagpi-tagpi ng Diyos dahil lahat po tayo ay nasa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po ako na mas mataas lagi ang layunin ng Diyos kaysa sa mga personal nating sirkumstansya. Ano man yan, nagkasakit ka man, nawalan ka man ng mahal sa buhay, hanggang ngayon, ikay nagigipit sa iyong emosyon, lahat po ng yan, nakapaloob sa mayamang layunin ng Diyos. Kaya po ngayong araw na to, naniniwala ko na ang Diyos ay kumpleto recados. Amen po ba? Alam niyo yung kumpleto recados? Yan ay naririnig natin kapag magluluto ang mga magulang eh. Kapag nagluto ka ng sinigang, hindi pwedeng walang siling pang sigang. Pag walang siling pang sigang yan, hindi yan kumpleto recados. Big sabihin ng Diyos, kumpleto sa lahat ng bagay. Kumpleto po siya magmahal at magbigay ng biyaya. Kaya po ngayong araw naniniwala ko, maging sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook live stream ngayon, hindi alintana ang anumang pilit humadlang sa atin bago po tayo makarating dito. Maaaring yung iba po sa atin, bago makadalo dito, nakabota. Baka may mga dala kayong bota dyan. Bakit? Binaha. Hanggang gatuhod ang baha. O yung iba naman talagang winash out ang tahanan. Wala tayo sa bagyong Ondoy. Pero parang tayong inondoy, di ba? Pero lahat po ng yan, kayo man ay nasa face-to-face o online, maring iba sa atin nakasubaybay, nakalubog ang kanilang mga bewang, tuhod at paa sa baha. Naniniwala po ako na this morning, kasabay ng pagbuhos ng ulan, ay pagbuhos ng mga pisikal at spiritual na biyaya ng Diyos ngayong umaga. Amen po ba? Parang ngayon yung buhusan ng biyaya ng Diyos. Sino gusto makatanggap ng buhos ng biyaya? Yung iba kasi, sanay lang sa hamog. Sino naman ng hamog? Di ba? Yung pakunti-konti. Pero iba kapag nagbuhos ng biyaya eh. So ngayon pong umaga, habang bumubuhos ang ulan mamaya, kanina, kasabay ng pagbuhos ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kaya pong ating sermon topic ngayong umaga, di na ako magpapakatagal pa, ipinamagatan po nating taking possession of God's promised inheritance. Sabi nyo nga, inheritance. Nako, sa mga telenovela, mga teledrama, K-drama, yan ang mga, mga talamak na paksa o usapin. Yaman, mana. Actually, sa GMA ngayon, si Royal Blood, sino nanonood ng Royal Blood? Tama ba GMA yon? Si Ding Dong Dantes, sinapoy. Hindi ako nanonood na, nakita ko sa TikTok eh. Nag-aagawan ng yaman. Bakit? Mamamatay yung tatay, kailangan ng tagapagmana. Di ba? So ngayong umaga, pag-usapan po natin ng inheritance. Naniniwala ba kayo na lahat tayo ay tagapagmana?
Pastora, parang hindi naman kami ganong kayaman. Pero lahat po tayo tagapagmana ng Diyos. Amen! Let us open our Bibles to the book of Ephesians chapter 1, verse 18. Basahin po natin. Sabi dito, in ESV, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Having our eyes enlightened. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo dito, binubuksan ng Diyos ang ating isipan, ang ating spiritual na mata. Saan? Sa pag-asang pinagkaloob niya, tinawag niya sa atin para matunghayan natin ang isang maluwalhating yaman na ipagkakaloob niya sa atin. Ang nagsulat po nito, walang iba kundi si Apostol Paul. Sabi ko nga po sa inyo, sa chapter po na ito, actually, upon reading and upon studying Ephesians chapter 1, yung first 3 chapters ng book of Ephesians ay doctrinal. Ibig sabihin, more on doctrines, mga katuruan. The last 3 chapters or the next 3 chapters ay patungkol naman po sa mga practical. Paano yung application? Ganyan tumirada at magsulat si Apostol Pablo eh. So yung Ephesians chapter 1 bilang introduction po niya sa kanyang libro na Ephesians, tinalakay niya po sa Ephesians chapter 1 in the introduction at inilarawan niya po yung spiritual blessing na nakalaan sa mga mananampalataya. Sino dito mananampalataya? Sa mga nasa Facebook Live, comment po kayo, sabihin nyo, I'm a believer. Parang may kanta ng I'm a survivor, di ba? Lagay nyo lang, I'm a believer. Bakit? Lahat tayo. When we accept the Lord, our God, when we accept our Lord Jesus Christ, our Savior, our Master, our Redeemer, lahat po tayo recipient ng salvation. So lahat tayo believer. So dito po, noon pa man po kasi sa ancient society, mahalagang talakayin or issue na po ang inheritance or mana. Noon pa po, alam niyo po bakit? Nung panahong pong yon, wala masyadong pag-unlad or upward mobility pagdating sa career. Unlike po ngayon sa panahon natin, may mga kumpanya nang nagbibigay ng mas mataas na sweldo, nagbibigay ng oportunidad para mas magandang future or careers. Noon po wala. More on trading. Kaya walang masyadong pag-unlad sa career or wealth. Lahat sila pantay-pantay. Kaya po noon, lahat interested at lahat ay may desire makakuha ng yaman or inheritance. So, pero po sa sulat po ni Apostol Pablo, iba po yung nasa isipan niya pagpatungkol sa inheritance. Alam niyo po bakit? Matalino si Apostol Paul eh. Bukod sa matalino na po siya, lalo pa po siyang nagkaroon ng karunungan dahil sa kanyang karanasan, sa kaligtasan na natamasa niya sa Diyos. Lalo pong pinatalino at pinayaman ng salita ng Diyos ang kanyang puso't isipan sa lawak ng mensahe ng Diyos. So this morning, let us first talk about the idea and context of inheritance. Sabi nga po dito, number 1, an inheritance is what you get for being part of a family. So dito may pamilya. O, lahat tayo may pamilya, di ba? Ako po nung bata ako, lagi ako nagtatanong anong ipapamana sa aming magkapatid. Nakatira po kami sa barbershop. Wala ka namang ipamana sa akin ng barbershop, di ba? Lagi ko tinatanong yan. So, lahat tayo, nag-aabang, ano ba, mayaman ba kami? Baka nagtatago lang yung magulang ko, mayaman pala kami, di ba? May ganyan sa TikTok, sabihin mo nga sa magulang mo, umami na, ayoko nang maghirap. Yung pala mayaman ka, di ba? We are being part of a family. And there are some families na talagang mayaman. Pero dito, sa context and legal basis po ng inheritance, it is what you get. Ito yung nakukuha mo for being part of a family. Pag sinabi pong inheritance in other terminology, succession. Yung susunod, di ba? So, pag pinababaw pa po natin, ito yung pagpapasa, transmission of possession from the possessor, yung may-ari, from his or her heir, tagapagmana. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, minamana hindi lang ang yaman na material, pati posisyon. Kung dati kang presidente, tingnan nyo ngayon sa politika, pinapamana ang alin? Ang posisyon. Pinapamana maski ang posisyon sa isang kumpanya, ang kasikatan. Bakit po? Sa legal na basis, ang mana po ay nakukuha, hindi dahil ito'y pinagtrabahuhan. Kaya nga nag-aagawan at nagtatalo-talo sa loob ng pamilya. Bakit? Hindi kasi kailangan pagtrabahuhan yan. Yan ay kusang loob na ipinagkakaloob ng unang may-ari. That's the context of inheritance. Kung paanong ang Diyos po
ay nangako sa bawat isa na lahat tayo, sinabi sa Ephesians chapter 1, ay tatanggap ng spiritual na biyaya at pagpapala. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin bilang mga anak niya ay nakatakdang tumanggap ng yaman na higit pa sa konteksto ng yaman na mayroon ng mundo. Amen po ba? Yung yaman at inheritance na meron tayo sa Diyos, hindi nabibilang. Walang presyo. Walang hangganan. It is more than, it is beyond what our minds can even or ever comprehend. Yun ang yaman ay pagkakaloob ng Diyos. Alam niyo po sa Bible, ang inheritance, it was spoken in two different senses. Nung inaaral ko po ito, ang lalim eh. Merong sinasabing literal or theological, at meron din naman pong figurative sense. Sa Bible, ang unang story ng mana ay matatagpuan sa Genesis chapter 15. Sino pong familiar doon? Si Abraham. Sino nakakilala kay Abraham? Di ba po? Si Abraham ay tinawag ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon ka ng tagapagmana. An heir. Hindi naniniwala sa Abraham. Bakit? Hindi nga magkaanak-anak si Sarah eh. Tama po ba? Pero sabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon ka ng anak. At ito'y magiging tagapagmana mo. At hindi lang yun. Dinagdagan ng Diyos, magkakaroon ka ng lipi. Isang lahi na kasing dami ng bituin sa kalangitan. At hindi natapos doon, dinagdagan pa ng pagmamana ng Diyos. At yung lahi na yan, magkakaroon ng lupain. So, ibig sabihin, ng original covenant at original promise, nagsimula kanino? Kay Abraham. At lahat ng to, nakita natin yung katugunan sa Mosaic Covenant. Sa panahon, hindi nga ni Moses eh, sa panahon nino? Ni Joshua. Tama po ba? Ibig sabihin, ang mana ng Diyos sa atin, talagang ipagkakaloob kahit lumipas ang maraming panahon. Amen po ba? Yung biyayang nakatalaga sa atin, maaaring hindi sa panahon mo, pero sa panahon ng lahi mo magaganap yan. Amen po ba? We're all recipient of God's supernatural inheritance. Pero tingnan niyo ho ito. Nung ako po'y nasa Israel, praise God, hanggang ngayon para po akong nakalutang. Pag naalala ko po yung Israel journey po namin. Grabe yung paglalakbay ng mga Israelites. From coast to coast. Naka-rubber shoes pa po kami noon. Naka-maayos na damit. Sila wala. Maaring yung iba walang sandalyas. Yung iba gulag-gulanit ang damit. Ang lalayo. Pero tignan nyo po, kahit gaano katigas ang kanilang naging ang pag-uugali, gaano sila naging stubborn, gaano naging flawed ang kanilang characteristic, binigay pa rin ng Diyos ang kanilang mana. Alam niyo po bakit? Because they are part of the family of God. Kapag ikaw, lihiti mong parte ng pamilya ng Diyos, pag bale-balentungin ka man, lumabas, pumasok ka man, ang para sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pero dapat lagi tayong nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Huwag mo nang naising lumabas-pasok pa sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Because the Bible has a lot to say about inheritance. Marami pong mensahe ang Diyos patungkol sa inheritance. Kung babasahin po natin, mula umpisa hanggang dulo, mula Genesis hanggang Revelation, higit po nating mapagtatanto na ang Biblia ay isinulat para sa iisang bagay. Tanungin niyo po ako, ano yon? Para makamtan po ng bawat mananampalataya ang tunay na yaman na nanggagaling sa Diyos. From Genesis to Revelation, iisa na lahat tayo haharap sa Diyos, makatatanggap ng gantimpala at walang ibang gantimpala na matatanggap ang isang mananampalataya, kundi siya mismo ang ating Diyos. Amen po ba? Dahil ang salita ng Diyos ay higit pa sa isang presidential decree order. Tignan nyo yung mga government employees at mga estudyante. Pag naglabas ng presidential decree order ang president, lahat tayo kinikilig. Suspended bukas. Wala pa po. Pinangungunahan ko lang. Baka naman. Charot. Di ba? Pag naglabas ng presidential decree order na magkakaroon ng bonus ang lahat ng mga empleyado, lahat nag-aabang. Bakit? Mataas yan eh. Presidente na yan. Pag ang lahat ng tao nakabasa na may bagong batas na naipasa, lahat tayo nakaabang. Why? Mataas yan eh. But let me say this to you. God's word is the only word that brings life. Mas mataas ang salita ng Diyos kahit sa anumang salita na binibitawan ng tao. Presidente man yan, prime minister man yan, may katungkulan man yan o wala, may pera man yan o wala, higit na mas mataas ang salitang lumalabas sa Diyos. Higit ang mga pangako ng Diyos. Because His words are riches itself.
Pwede nyo bang sabihin sa asawa mo na, huy, sabihan mo lang ako ng I love you, mayaman na ako. Hindi ka mapapakain ng I love you niyan, tama. Pag sinabi ng anak mo na, ma, tutulong ako, yung tutulong yan, salita pa lang yan, kailangan may gawa. Tama po ba? But the very words of God is the riches of mankind. Yaman natin ang salita ng Diyos. Salita pa lang po niya, kumpleto na ang tao. It is the only word that gives direction, that brings power, that brings authority, that brings healing, blessing, protection, and peace. Kompleto recados nga po ang salita ng Diyos eh. At ang lundo at dulo ng bawat mensahe ng Diyos sa Biblia ay ang manang buhay sa walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? The purpose of the Bible is to help us live out our purpose that God has for us. Alam niyo po, ang malaman po natin ang pangako ng Diyos at tuluyang maantig sa mga bagay na to, hindi nangangahulugang natanggap mo na at nasa iyo na ang pinangako. Tama ba? Hindi porket pinanghahawakan mo yung salita ng Diyos, nasa iyo na. Hindi eh. Katunayan lang po yun na tayo ay pumuposisyon sa isang posibilidad na matanggap po natin yung pinangako. Ano pong kailangan natin gawin? Balikan natin yung nangyari sa panahon ni Joshua at ni Moses. Bago matamasa po ng Israelites ang promised land, nilarawan ng Diyos sa kanila ano yung pupuntahan nila. Sinabi ng Diyos yung intensyon niya sa mga tao. Paano nyo matatanggap ang promised land? Pero hindi natapos doon. Kinailangan na sakupin nila ang Canaan, ang promised land. Sa perspektibo po ng mundo, para makuha mo ang yaman mo, o ang isang yaman, kailangan pagtrabahuhan mo, bayaran mo. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, lahat ng pinangakong biyaya ng Diyos ay binayaran na ng mapupulang dugo ng Panginoong Hesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin na lang natin, to lay hold of them and possess it. Ang kinin mo, sabi mo sa katabi mo, ang kinin mo! Naku, pananampalataya na lang, mahina pa tayo. Diba? Ibibigay na ng Diyos yan. Ibinigay na ni Yahweh, aangkanin mo na lang. Tingnan niyo po yung mga nakalagay sa Bible. In Matthew chapter 1, Mark chapter 4, Mark chapter 4, Matthew chapter 4, Mark chapter 1, Matthew chapter 4, and Matthew chapter 10. Wala dyan. Anong sinasabi doon? The kingdom of God is at hand. Is at hand. Pag sinabing is at hand, nandito na po. Abot kamay na. Anong kailangan gawin? Aabutin mo na lang. Pag sinabing the kingdom of God is at hand, yung salvation ng pamilya mo, kagalingan mo physical, emotional, yung spiritual breakthrough mo, yung material provision na kailangan mo, abot kamay mo na. Aabutin mo na lang. Aangkinin mo na lang. Amen po ba? Kinailangan, naabutin po natin. Balikan natin yung Israelites, hindi po naging biro ang kanilang naging paglalakbay. Para matuntungan po nila at matamasa ang promised land. If we will look back, pinangakuan ng Diyos si Joshua, Joshua, makakarating kayo sa promised land. Makakaapak kayo. At ang pagdating po nila doon, it is their inheritance. Di ba po? Para sila manirahan sa promised land, it is their inheritance. Ito po'y mana nila. At nakamtan po nila yon, yung promise na yon, hindi sa pamamagitan ng sandata. Tama po ba? Anong utos ng Diyos? Magmarcha kayo. It is the spoken word of the Lord. Magmarcha kayo. Hindi nyo kailangan makipaglaban. Magmarcha kayo. Mapapasa inyo yan. Ano po nakita natin? It is their obedience. So therefore, we can conclude that inheritance comes from promise. Ang mana, ang yaman ng Diyos ay galing sa pangako. Pero para maangkin mo ito, kailangan mo ng pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, obey. Obey. Amen po ba? So this afternoon, bibilisan ko lang po dahil yun na po yung pinaka-message. There are three important truths about inheritance. Letter A, the ground of our inheritance. Ano nga po bang basihan ng ating pinangakong yaman? Sino nga po bang tunay na tagapagmana ng Diyos? Magtatanong kayo, hindi po ba si Jesus? Which is in the original context. Kasi babalikan po natin yung legal basis eh. Pag sinabing inheritance, ang tagapagtanggap po nito, yung mga miyembro ng pamilya. Tama po ba? So pagbabalikan natin, in spiritual context, it is Jesus, the begotten Son of the living God, who is the legitimate heir of the God the Father. Bakit? Siya naman talagang kaisa-isang anak eh. Tama po ba?
Ngunit sa oplan kaligtasan, yun ang tawag natin ngayon eh. Nung binigay ng Diyos ang kaligtasan sa krus ng Kalbaryo, hindi pwedeng sabihin na doon natapos ang plano ng Diyos sa sanlibutan. Hindi doon natapos. In fact, sa pamamagitan po ng sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po tayo tinubos sa atin pong pagkakasadlak. Tayo rin po ay ginawang partaker. Sabi niyo nga, partaker. Kahati. Sino dito gusto ng kahati? Tayo ay nating kahati, di ba? Kung si Jesus siguro makasarili, ayaw niya ng kahati. Bakit? Ako na yung pinagkalulo, magiging kahati ko pa kayo? Dama po ba, Tita Dali? Pinagkalulo ako, kaisa-isa akong anak. Kung magiging selfish si Jesus, sasabihin niya, ang gara naman ng Lord. Daddy, wag naman ganon. Pero hindi. Ako na pinagkalulo, matatamasa nyo yung aking yaman. Bakit? You will become a partaker. Alam niyo po, isa sa tiyak na katotohanan, hindi namatay ang Panginoong Hesus para sa kanyang sarili lamang. Namatay siya para siguruhin na tayong lahat ay makatatamasa ng tamis at katagumpayan na mayroon tayo sa Diyos. Try niyo pong isipin, kaya ba nating isipin ng gusto yung selfless and loving attitude ng Diyos? Na ang benepisyo ng pagiging anak ay malayang at buong pinagkaloob sa atin. Nang walang hesitation. Yun po yung mensahe ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1. In other words, sabi dito, born-again children of God are fellow inheritors of the inheritance. Lahat po tayo ay kabahagi ng mana ng Panginoong Hesus sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka pala eh. Kabahagi ka ng yaman ng Panginoong Hesus sa Diyos. Imagine! Nung inaaral ko po ito, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, hindi parang iligtas ka lang. In fact, simula pa lang yon ng mga mas maraming bukas na dimensyon na karanasan ng mga Kristiyanong mararanasan pa nila. Ika'y tagapagmana. Yun po yung hihiwaga at misteryo ng grasya ng Diyos. Na hindi po natin ito natamo dahil tayo'y karapat-dapat, but because simply binigay po ito sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kaya alam niyo po, sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng estimahin. Hindi ka pwedeng maliitin. Alam niyo po bakit? Dahil bilang isang anak ng Diyos, ito ang pinakamagandang kalalagyan ng isang tao sa mundong to. Ang tawaging anak ng Diyos sa kaharian ng ating Diyos. Amen po ba? Pangalawa, bibilisan ko na lang po, the guarantee of our inheritance. Kanina, pinag-aralan natin yung basis, yung foundation ng ating mana. Ngayon, yung katiyakan sa ating mana. Sino doon nakakatiyak may mana ka? Ay, yan na, nakakatiyak na tayo. Naalala ko po yung, ayan, palakpakan natin ng Lord, di ba? Naalala ko yung isang story, si Mr. Ironside. Siya po ay isang writer, author, theologian. Minsan daw po tinanong siya ng isang matandang lalaki, isang matandang mananampalataya. Sabi nung matandang mananampalataya, ikaw ba, sir, sabi niya, paano ka nakakasiguro? Tumingin si Mr. Ironside. Bakit? Sabi ng matanda, alam mo, hindi ko hahayaang mamatay ako nang hindi ako nakakasigurong ligtas ako. Gusto ko ng katiyakan. Gusto ko ng isang bagay na hindi pwedeng magkamali. Bigyan nila ako ng katiyakan. Sumagot si Mr. Ironside. Sabi niya, kung sakaling managinip ka ngayon at magkaroon ng isang pangitain at magpakita sa iyong isang anghel at sabihin sa iyong, pinatawad ka na sa mga kasalanan mo. Sapat na ba yun? Sumagot yung matandang lalaki. Oo! Tingin ko sapat na yun. Ngunit nagtanong ulit si Mr. Ironside. Sabi niya, pero paano kung sa panahon ng kamatayan mo, ay datnan mo si Satanas at sabihin sa iyong, ako yung anghel na nagpakita sa iyo sa pangitain mo. Dumating ako para linlangin ka. Anong sasabihin mo? Natahimik po yung matandang lalaki. That's the reality po. Minsan, sa ating buhay, di man natin sabihin, we need assurance and certainty. Sino dito gusto niya sigurado ka? Diba? Ang hirap ko yung tumakad ng walang kasiguruhan. Pero that's faith. Amen po ba? Sabi dito, biblically speaking, the Holy Spirit's work is to illuminate the Word of God and to point us to Jesus. At binigay po at iniregalo ng Diyos ang banal na spirito sa mga Kristiyano
para maging katiyakan sa mga pangako ng Diyos. Ano pong assurance natin? Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal. Ano po yung seal? Ano yung selyo? It is the promise of Holy Spirit. So lahat po tayo ay pinangakuan. Ang atin pong seal is the Holy Spirit. It is the assurance and certainty. It is the assurance of the certainty and fulfillment of God's promise. Kaya dapat, dala ko po si Mami Mary Lou, nung minsan kami po umakyat sa bundok para mag-pray. Ang lagi niyang, alam niyo sino best friend niya? Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, dapat ngayon ang best friend mo si Holy Spirit. Dapat si Holy Spirit na ang best friend natin. Bakit? Dahil si Holy Spirit, He is our guidance. Accurate ang pagkilos ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba, I just want to testify. I will just use this platform to thank the Lord our God. Itong mga nakaraang linggo po, alam po ng magulang ko, nag-struggle po ako dahil patapos na po ako ng masteral. At may plano po kami na Hazel mag-doctorate. Lord, sinabi ko na, di ba? May plano kami mag-doctorate. Sabi ko, Lord, kailangan after mag-masteral, makapag-apply po ako ng promotion. Alam naman natin ang labanan sa corporate world, labanan ng titulo Ang layo nga po ng mundo sa spiritual na labanan Sa spiritual, di kailangan ng titulo. Ang kailangan mo, spiritual na paglago para ma-promote. Hindi, sa mundo hindi ganun Kailangan mo makipagsabayan. Sabi ko, Lord, kulang po ako ng training. Hindi po masyadong nagpapadala ng training at seminar sa office. Isang araw po, meron kami medyo pagsubok sa office ngayon, sa aming leadership sa loob ng opisina. Hindi po kami okay ngayon ng office ngayon sa kabuuan. Isang araw pinatawag po ako ng boss ko. Sabi niya, Kay, pwede ka ba? Sabi ko, saan po? Sabi niya, papadala kita sa training sa mga department heads. Sabi ko, Lord, hinigitan mo yung panalangin ko. Kasi po ang gusto kong training lang yung kasama ko mga empleyado. Pinadala ko mga kasabayan ko po, department heads. At walang kalugihan sa Diyos. Sabi ko, sige po, takot po akong mag-isa. Hindi pa po ako umalis mag-isa sa tanang buhay ko. For 24 years, di pa po ako umalis nang hindi kasama magulang ko. Pinadala po niya ako sa training. Pagdating po doon, sabi po nung boss ko, ang palad mo, kasi lahat ng pinuntahan naming hotel, mga maliitan lang, ang ganda pa ng hotel na napuntahan mo. Ang Diyos pag nagpala, higit pa sa inaasahan natin. That is unsudden. Hindi po yun inaasahan. Bigla na lang, ikaw ang ipapadala ko. Yun na lang po ang kailangan ko. Sabi ko, Lord, all things work together for good for those who love Him. Kailangan lang maghintay ka, magtiis, magtiyaga. Sabi mo sa katabi mo, magtiis ka. We need faith, di ba? Tatlong bagay We need faith. Sabi mo sa katabi mo, first, we need faith. Inheriting God's promise, there are 3 things. You need faith. Kailangan mo ng pananampalataya. Di ba po sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 6? God is, sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, yung last part, He rewards those who earnestly seek Him. So kung ikaw nagtsatsaga, nagtitiis, dumidikit, alam mo yun, sinisiksik mo yung sarili mo sa presensya ng Diyos, i-reward ng Diyos yan. Have faith. Pangalawa, sinabi doon, we must be obedient. Sabi mo, obedient. Tulad ni Peter, ni Paul, ni David, ni Joshua, lahat po sila sumunod sa Diyos. Ang atin pong pagsunod ay magbibigay ng daan para makamtan po natin yung isang buhay na nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Pangatlo, sabi dito, we need patience. Sabi mo, patience. Yan, lahat tayo ay, tawag dito, guilty dyan. Pag sinabing patience, it means consistency, steadfastness, endurance, long-suffering. Di ba po? And as we involve God in our struggles, tandaan niyo po itong isang mahalagang katotohanan na to. Sa kabila ng ating mga bakahin at labanan, kasama pa rin natin ang Diyos doon. At sa kabila ng mga labanan na yon, at pag in-involve natin ng Diyos sa ating mga labanan, siya ang magbibigay ng kapangyarihan sa ating mapagtagumpayan lahat ng yon. Kaya dapat bilang isang Kristiyano, ang ating ginugol, yung spiritual success, Lord, tulungan mo akong maging matyaga, tulungan mo akong maging pasensyosa, tulungan mo akong magtiis. Yung long suffering, Lord, hayaan mong magkaroon ako ng endurance. Tandaan niyo po ito, kapag ang Diyos ang nagbigay ng God-given vision sa atin,
At patuloy po tayo sa pananalangin at pagdulog ng kanyang mga pangako na isinulat niya sa kanyang salita. Ang Diyos mismo po ang puputol ng anumang hadlang para hindi natin matanggap at matamo yung mga bagay na pinangako niya. Siya mismo magpuputol noon. Anumang hadlang yan, anumang red ties yan, lahat yan, puputulin ng Diyos. Marami sa atin ayaw maniwala na ang Diyos minsan intentional, pero He is an intentional God. Maraming Kristiyano, nananalangin. Sino dito nananalangin? Maraming Kristiyanong nananalangin, pero hindi lahat ng Kristiyano patuloy sa pananalangin hanggang sa matanggap nila ang gantimpala. Tumitigil eh. So don't stop. This is a reminder that God's presence is our guarantee to win. Pangatlo't huli. Ano yung pangatlong katotohanan? The gloriousness of our inheritance. Sabihin nyo nga, gloriousness. Tatlong bagay po. Magtatapos po ako dito. Number one, pag sinabing gloriousness, we have a priceless inheritance. Pag sinabing priceless, it is an inheritance that is kept in heaven for you. Pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. Pag tinagalog, isang yaman na hindi nasisira. Puro, hindi nagbabago, hindi nasusukat ng kahit sino. Sige nga po, sino ito makakaisip? Teka, paano ko maaabot ang isang bagay na yon? Ganito lang ako. Paano ko maaabot ang isang uri ng pangako at pagpapala na hindi nasisira? So ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, ang Diyos mismo at ang kanyang kapangyarihan ang magkakaloob ng pag-iingat at proteksyon hanggang sa matamasa po natin yung gantimpalang yon. God is our preserving God. Ang Diyos marunong mag-preserve. Sabi mo sa katabi mo, ipe-preserve ka ng Lord. Pag para sa'yo, ipe-preserve ka ng Lord, iingatan ka niya. Hanggang sa nakikita mo na lang, hinog na ako, ikaw ang ipagbublong ng Diyos para abutin yung biyaya. He will preserve you. Sabi ko nga po sa inyo, nung bata pa po ako, tinanong ko si Mami. Alam niyo po bakit? 8 silang magkakapatid. At bukang bibig niya na anak siya ng tricycle driver, si Tata, si Lolo yon. At anak siya ng isang tindera, si Inaang. Minsan po, nung ako'y kabataan, natatandaan ko yon, hindi ko makakalimutan, ewan ko makakalimutan niya. Tinanong ko siya. Sabi ko, Ma, sa amin ni Kat, anong may papamana nyo? Tinawanan lang po niya ako. Alam niyo po bakit? As far as I can remember, ang meron lang po kami nun, barbershop at isang pulang motor. Anong ipapamana niya sa amin? At ang barbershop po namin nun, nirerentahan lang. Hanggang sa lumaki po ako sa simbahan na lagi ko pong naririnig tuwing magtuturo sila ng aking tatay, si Daddy. At lagi niyang sinasabi na ang meron lang sila ay ang paglilingkod na meron sila. Doon ko po napagtanto. Maring hindi pa po natin nakikita, na hindi natin mabilang o masukat ang mana na mayroon tayo sa Diyos. Ngunit ang spiritual na yaman na matatamasa po natin sa pamamagitan ng ating pagsunod at patuloy na paglilingkod ay walang kasing halaga at pinakamamahaling regalo na pwede natin ipasa sa ating mga anak at apo. Amen po ba? Pag makita tayo ng ating pamilya na naglilingkod, nagtsatsaga, pag nakita tayo ng ating pamilya na sobra dedication natin sa paglilingkod, yan ang pinakamahalagang yaman. Yan ang pinakamahalagang pamana po natin. At ang lahat po nung natatamasa natin sa kasalukuyan, hindi po natin maikukumpara sa darating na yaman na galing sa Diyos. Dahil tayo sumunod at nagtiwala sa Kanya. Sabi po ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 1 verse 4, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, this inheritance is kept in heaven for you. Ito'y itinabi. Diba? Ito'y itinabi sa'yo sa kalangitan. Pangalawa, we have an eternal inheritance. Sabi nyo nga po, eternal. Pag sinabing eternal, pang walang hanggan. Sa Hebrews po, it tells us that as a result of Christ's death, those who are called may receive the promised eternal inheritance. At ito pong inheritance na to ay nahahati sa dalawa. Eternal salvation at eternal redemption. Tandaan niyo po ito. Our inheritance in a word can be summarized to heaven. Sabi nyo nga, our inheritance in a word is heaven. Ang mana mo'y kalangitan. Sabi mo sa tabi mo, kalangitan pala ang mana mo. Grabe! Kung tayo may mga vault, alam mo yung pangarap ko, minsan pagpupunta kami sa mall, sabi ko, bili tayo ng vault, lagay natin sa kwarto. Sabi, nalagay mo dyan. Sabi ko, wala.
Gusto ko lang makita kasi bakit? Sa mga palabas pag may vault, mayaman ka. Ninanakawan ng bahay kapag may vault. Sabi ni Mami, ano lagay mo sa vault? Sabi ko, lagyan natin yung mga damit natin. Para lang makita may vault. Isipin mo na bilang isang Kristiyano, ang vault mo nasa langit. Grabe! Ang vault mo nasa kalangitan. At ang code walang iba, salvation mo. Amen po ba? Bagamat na-enjoy po natin ng maraming pagpapala at biyaya bilang anak ng Diyos dito sa lupa, ang ating tunay na yamat at mana at ang ating tunay na tahanan walang iba ay naghihintay at nakareserba sa kalangitan. Amen po ba? And number 3 and last, our glorious inheritance is not just priceless. It is not just eternal, but it is God Himself is our inheritance. Ang atin pong pinakamana, hindi anumang pagpapahalang material o karanasan. Ngunit ang Diyos mismo po ang ating gantimpala. Sabi po sa Psalm 16 verse 5, Yahweh, you alone are my inheritance. Ang sarap pakinggan, sabi dito, you are my prize, my pleasure, and my portion. Sana po sa tuwing nananalangin tayo sa Diyos, sabihin mo, Panginoon, you are my prize, you are my pleasure, you are my portion. Sa Bible, pag sinabing inheritance, it is a portion. Yung nakatabi para sa'yo, it is your heritage. Sabi niya, you hold my destiny and its timing is in your hands. Tandaan niyo po, ang nakatalaga para sa'yo, may right timing yan. So sumabay ka sa timing ng Diyos at hindi sa timing mo. Sabi sa ibang sa verse 6, my share is wonderful. My inheritance is very beautiful. Sabi mo sa katabi mo, your inheritance is very beautiful. As I conclude po, sabi dito, your inheritance is awaiting you. Naghihintay po ang atin pong mga yaman sa Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi dito, let us have a wholehearted dedication to the Lord and choose to claim and possess our rich and glorious inheritance in Christ by faith. So Deuteronomy chapter 28 po, yun po yung listahan ng mga blessing ng Diyos sa Old Testament. But we need to bear in mind na sinimulan niya yung Deuteronomy chapter 28 with a statement. Sabi niya doon, if you will diligently listen to the voice of the Lord, your God, doon nyo palang matatanggap yung blessing. If you will diligently listen to the voice of the Lord your God. So pag tayo po, we diligently, masigasig po nating pinakinggan at sinunod ang boses ng Diyos. Doon lang po tayo magkakaroon ng scriptural right. Alam niyo yung scriptural right? Meron kang karapatang panghawakan. Bakit? Nakikinig ka sa boses ng Diyos eh. Ang hirap panghawakan ng isang bagay, wala kang ebidensya. Ngayon, pag humarap ka sa Diyos, ilahad mo ang mga ebidensya. Lord, sabi mo sa scripture mo, this is your word. This is your written and spoken word. That if we will diligently obey and listen to your voice, you will give it to us. Sabi dito, when we understand and value the glory that awaits us, we are better able to endure whatever comes our way in this life. We can give God praise even during trials because we have His guarantee that we will receive all He has promised. As I end po, sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17, we have small troubles for a while now. May mga pagsubok po tayong pagdaraanan. But these troubles are helping us gain an eternal glory. That eternal glory is much greater than our troubles. So we think about what we cannot see, not what we see. Because what we see lasts only a short time. And what we cannot see will last forever. In fact, sa Revelations, nagbigay ng konting pasilip ang Diyos through John. Sinabi niya doon, there will be new heavens and new earth. Sinabi po ng Lord kay John, there will be new heavens and new earth. He will wipe away all our tears. And there will be no mourning anymore. Sinabi niya sa Revelations yun. There will be a bejeweled city. Itong city na to nagniningning. Panibagong lalagakan ng mga kaluluwang naglingkod sa Diyos. So lahat po ng ating pinagdaraanan sa kasalukuyan, panandalian lang po yan. It cannot be really compared to what is to come for all of us. Tandaan niyo po ito. Lahat ng pangako ng Diyos, totoo, may katiyakan, at siguradong magaganap. Totoo, may katiyakan at siguradong magaganap. At parte po ng rightful inheritance ng mga Kristiyano is the favor of the Lord.
Laging sinasabi ng magulang ko sa akin, napaka-favored mo, napaka-favored mo. Lagi ko sinasabi sa kanya, lahat naman tayo favored. We're all favored. So today, let us receive that rightful inheritance, that you are beautifully and bountifully favored by the Lord. Because today, we will take our step and lay hold of our possession in Christ. At ang atin pong mana walang iba. Ang yaman natin walang iba kundi ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us worship the Lord. Ito pong awiting ito, inaawit na natin to. Pero nawa po, mag-minister sa ating mga puso. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Makamit ko man. Makamit ko man pangarapan. Mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at manlalayo ng gusto. Ay bigo pa rin. Ay bigo pa rin. Ay hungkag pa rin. Ay hungkag pa rin ang puso ko. Makamtan ko man lahat ng yaman. Ipatugis po natin sa Diyos ang ating puso. Makamit ko man pangarapan. Mithin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto. Ay bigo pa rin. Ay bigo pa rin. Ay hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yaman. Ikaw ang yamang inaangan. Ang pangarap kong sasapat. Panginoon. Panginoon. Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang. Ikaw ang yamang inaangan. Ang pangarap kong sasapat. Panginoon. Panginoong Jesus. Higit sa yaman. Man ng mundo. Higit sa lumuhan. Hinang nito. Naisin po natin ang Diyos. Ikaw ang nais ko. Yakapin po natin ang Diyos. Nais ko. Ikaw ang yaman ko. Panginoon. Ikaw ang yamang inaangan. Ang pangarap kong sasapat. Panginoon. Let us embrace the Lord. And His fullness thereof. Ikaw ang yamang inaangan. Ang pangarap kong sasapat. Panginoon. Panginoon. Panginoong Jesus. Higit sa yaman. Higit sa yaman ng mundo. Higit sa luhuan. Hinang nito. Ikaw ang nais ko. Ikaw ang yaman ko. Ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko. Panginoon. Sa oras po na ito, tayo po'y manatili sa presensya ng Diyos. Aming Panginoong Yesus, walang ibang yaman na pong hihigit at sasapat sa kakulangan na mayroon po kami. Salamat po sa inyong salita ngayong umaga, sa pangakong ipinagkaloob nyo, that we have a rightful inheritance in you. Salamat, Lord, dahil muli pinaalala nyo po sa amin, sa kabila ng aming pong mga personal na sitwasyon at katayuan, mga bagay na bumabalakid upang hindi po namin maitodo ang aming paglilingkod sa inyo. Salamat, Lord, sa isang paalala na lagi po kayong nandiyan, masusumpungan namin. At kayo isang Diyos, ang aming Ama, na kumalinga at umabot po sa buhay ng bawat isa. Sa oras na to, Lord, higit po kayong nakababatid ng aming mga personal na pinagdaraanan, mga labanan sa aming puso't isipan, mga bagay na nagbibigay sa amin ng kaguluhan, Lord. Mga bagay na bumabagabag sa aming puso't isipan. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakaloob at pinagkakatiwala po namin sa inyong mapaghimalang kamay.
Lord, we know and we believe that you are a faithful God, that you are our God who grants glorious inheritance to your people. At parte po nun, Panginoon, ang kapayapaan, ang pag-ibig, Panginoon, na laging bumibigkis po sa amin. Panginoon, na aming dalangin ngayong umaga, muli, isinusuko po namin ang aming buhay sa inyo. Malayo po sa inyo, wala po kaming magagawa. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng pananaw, malinaw na pananaw, na ang yaman namin hindi manggagaling sa mundong ito. Wala kaming ibang pwedeng hangarin sa mundong ito na po pwedeng makapuno ng aming mga pagkukulang. Tanging ikaw ang yaman namin, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng kapunuan sa aming mga buhay. At hayaan mo, Lord, na lagi naming tanawin na sa lahat ng aming mga personal na labanan ngayon, lahat ng ito'y panandalian lamang. Ikaw ang magkulob sa amin ng kalakasan, katatagan ng loob, at mas mataas na uri ng pananampalataya upang lagi po kaming kumapit sa inyong mga pangako. Salamat, Lord, sa umagang ito. Muli, Panginoon, hayaan mo na ikaw ay malugod sa aming mga buhay. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa inyong mabuti at mapaghimalang pangalan sa aming Panginoong Jesus. Itong aming pangako, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.